isa lang yung consistent dito. Yung connectivity natin. So before fax machine, tingnan mo na paghahalata magka-batch tayo, no? 'Di ba? Fax machine. So ngayon, wala nang fax machine dati. If you will check Manila Bulletin's pages in early 90s, makikita mo yung dateline via PLDT. Kasi dinikta yung storya, dinikta yung storya papunta sa newsroom. Kaya ang dateline via PLDT. Ngayon, wala, instant na eh. So email mo, dire-diretso na. Pero yun nga, isa lang yung consistent, yung connectivity. Before, dapat connected ka. Ngayon, kailangan mo pa rin na connected ka. So, ganun kabilis yung technology, pero meron mga bagay na stay consistent. Ako, tingnan mo yung tingnan mo yung smart TV. Very smart na talaga. Yun yung sample mo. So, pero itong mga nangyayari ngayon, lalo na ako, I'm really focused on cybersecurity. Now, it's about scams na tinututukan namin. So this thing is really about shared responsibility. So yung nangyari sa friend mo, na scam siya, shinare sa'yo, and then pinablish mo, nabasa ng mga taong gobyerno, gumawa sila ng paraan, nabasa ng mga private companies, gumawa sila ng paraan para ma-improve yung security. So it's really a shared responsibility. Hindi lang ikaw, hindi lang government, hindi lang private sectors. Ang responsibility ng mga users, you need to report. Dapat magsumbong. Kasi pag di po tayo nagsumbong, ang mangyayari, mabibiktima yung iba nating mga friends. Yung friend mo, hindi niya alam, ang dami na niyang nailigtas sa SIM swapping crime dahil sa pag-report niyang yun. Yung pag-report mo, ang dami nang natulungan nun, dahil gumawa ng paraan ang mga telco para mas lalong mapahigpit yung process of exchanging SIM card, na very simple lang ang SIM card. Yung SIM card kasi hindi lang siya SIM card. Nandun na yung buhay natin, nandun na yung bangko natin, nandun na yung social media accounts natin, nandun yung recovery ng mga emails natin. Kaya it's very important. And that incident showed that security is really a shared responsibility. Salamat doon sa article mo na yun.